So magandang araw mga pasyente, kamusta na kayo? So ngayon punta naman tayo sa NBA, no? Very interesting sa akin ngayon ang nangyayari sa San Antonio Spurs. Alam niyo ba na ang San Antonio Spurs ay nasa 13-game losing streak? 13-game losing streak. Tapos sila ang second no worst sa NBA ngayon. December 2, 2023. Second worst team in the NBA. Considering na naandyan ang generational player, isa sa pinakamagaling na rookie, 7'4", Victor Wembanyama. Tignan niyo to, itong San Antonio Spurs, 13-game losing streak. Tapos tignan natin ang susunod na kalaban nila. Tignan natin yung schedule nila. Tapos sinabi mamimiss mamaya, wala si Wemby. Patay na, wala si Wemby, no? So ang schedule nila, ito malabo rin to sa versus the New Orleans Pelicans na maglalaro si Zion Williamson. Kaya pag naglaro si Zion, maganda record ng New Orleans yan, ha? Pero pag pinapahinga siya, usually natalo sila. Pero pag nandyan siya, tapos ito sa New Orleans pa gagawin yung laro, so patay na tayo dyan, no? Mukhang talo na naman yan. So tingnan natin yung schedule nila. Okay, ito New Orleans. Tapos after, so pag natalo sila dito, 14-game losing streak. Dito sa susunod naman sa Minnesota. Ito, Minnesota, super surprising team, no? Nasa top 4 sila ngayon sa NBA, no? Top 4 sa NBA. Tapos so at Minnesota pa, so malamang talo ulit yan sa 14-15. Ito versus Chicago, baka may chance sila dito. Pag natalo sila dito, ito magiging 16-game losing streak nila. Yun ang record ng San Antonio Spurs sa longest losing streak in franchise history dito. 16-game losing streak. So pag natalo sila dyan, matatay nila yung record nila. Tapos pagpunta dito, pag natalo at Houston, malakas din ang Houston yun. Pag natalo sa Houston, patay na. Yun ang magiging worst losing streak ng San Antonio Spurs sa buong history nila, no? Ngayon, bakit ba? Ano ba nangyayari sa San Antonio, no? Ngayon ako, ito, tingnan natin ito, ha? Tingnan natin. Ubusan ko lang ito. Tingnan natin ito. Kumuha lang ako ng mga footage San Antonio Spurs, no? Ano bang problema nila? Siguro ako na magsasabi, no? Baka ang problema nila nasa coach na siguro. Kasi alam naman natin si Greg Popovich, one of the best coaches, no? So ang ganda-ganda ng program niya. 19 years na siya na nagko-coach na San Antonio Spurs. At 2 years niyang i-handle tong San Antonio, no? Kaso kahit gaano kagaling, no? Pagdating sa edad, dyan tayo nagkakatalo, no? Si Greg Popovich ay ngayon ay 74 years old. Pero sa January next month, magiging 75 years old na siya, no? Tingnan natin, usually pag mga 70 years old,
dito lumalabas. Kahit dito sa Pilipinas, nakita nga natin, di ba? Sina Erap, yung mga younger than 75 years old pa nga. Sina Dick Gordon. Pagdating ng 70, minsan talaga, nagiging malimutin na. Minsan, napakadalas nga ng Alzheimer sa edad na ganito, no? So, hindi ko sasabing may Alzheimer si Greg Popovich, no? Pero may chance na hindi na siya ganun ka talas, no, sa pag-iisip. Yun, si Bruce Willis nga, di ba? May dementia na, no? O yung ayun, yung pagka-ulyanin, no? Ulyanin ang tawag natin yan, no? 75 years old, no? Di ba nung last nag-champion sila, 10 years, almost 8 years ago. Makita mo si Greg Popovich very fiery, mainit na coach yan. Pag nagkamali yung referee, talagang minsan aawayan niya, thrown out yan, no? Pag ilang pagkakamali na. Kaso ngayon sinusundan ko yung Spurs, no? Sa ngayon hindi na siya nagagalit sa referee. Nakikipag-usap lang siya ng matino. Hanggang doon na lang, no? Tapos sa mga players nga rin, parang hindi niya na pinagagalitan nung dati. Pag may nagawa kang mali dito sa bangko ka, pag di mo sinunod yung play, ngayon very lenient siya, no? Kasi ako hindi naniniwala sa lineup ng Spurs, no, na ganyan sila kahina. Dapat kahit pa paano nananalo din to. They should be competing, no? For at least the play-in, no? Ito, panoorin natin, no? Matignan mo to. Oh, tingnan mo naman yan. Palaging ganyan nangyayari. Tingnan mo. Oh, walang hiyaw. Hindi mo. Hindi natin masisisi si dito. Hindi natin masisisi si Wemby, no? Ang may problema dito, yung pumasa. Napakataas. Sus Mariosep naman. Libreng-libre na. Libreng-libre na si Wembanyama. Tingnan mo na. Ito, yan. Ayan. Pumasang yun. Tingnan mo naman yan. Tingnan mo, oh. Sus Mariosep. Napakasimpleng pasa. Hindi mo mapasa na maayos. Yung target mo, 7-4. O sino... Alam mo kung dating Popovich yan, baka pinaupo niya na kung sino man yung si Trey Jones yata, di yata. Pero tingnan mo naman yan, yung mga ganyan, palagi na lang ganyan na napapanood ko. Ngayon okay lang kung paminsan-minsan first few games, pero ngayon ang tagal-tagal na nagpa-practice, di mo pa rin amoy yung teammate mo. Tapos ito, napakadaling pasa lang yan, no? Sus Mariosep, napakataas. Hindi talaga maaabot yun, no? Ay, nako. Ito, panoorin natin. Ito, inad ko lang to, no? Buti hindi natawagan si Wemby dito, no? Ayun, no? Nakampas niya, pero no call yan, no? No call. So, nakalusot sila doon, no? Pero na-elbow niya si, si Trey, no? Tingnan natin to, no? Yan, saka napansin ko sa mga teammates ni Wemby, no? Parang pag pumasa sila, ang lamya, para mga babae, yun na yun. Napakalamya. Lakasan nyo naman ng konti, kalagyan nyo ng konting direction. Tapos napakatagal ibigay. Kaya tignan mo, wala na. Nakaka-adjust na yung depensa. Dapat mabilis yung pasa. Tapos yung pasang masasalo, hindi yung babatuhin mo
Kaya napakataas na walang angulo, walang ano ba naman yan. Saka minsan talagang hindi siya pinapasa. Tingnan mo to, tingnan mo. Ayun oh, wide open siya doon. Oh, kung binigay sa kanya, easy shot na sana. Tingnan mo. Tingnan mo. Oh, masipag naman si Wemby, oh. Oh, yeah. Kung pinasa mo, kung binigay mo, isusubong niya na lang. Easy points na sana yun. Hindi natin alam itong mga guardia ng Spurs kung hindi ba talaga marunong o ayaw, gusto lang magpasikat, no? So baka kailangan talaga they should trade for for veteran point guard kasi yung past first point guard kasi nakaka-frustrate na talaga sayang tong talent na ni Wemby, kasasayang lang. Tingnan mo to. Sige, ganda. Sige, nakadepensa ka. Ito si sino to? Si Johnson, Keldon Johnson, no? Sige. Ang ganda ng depensa mo. Diretso. Tingnan mo yung kalaban mo. 1 on 3. Hindi ka man lang namasa. Yan. Ayan. Na 4 on 1 kayo. Tingnan mo. Ngayon kung dati, ang naalala ko kay Greg Popovich, pag ganun, ta-time out ka agad to. Tapos pag talagang sesermonan niya, talagang kahit sina Tim Duncan nga one of the best power forward in the NBA, no? Sinesermonan niya, pinagsasabihan niya lahat. Walang superstar kay Greg Popovich, no? Pero yun, tingnan mo naman yung nangyaring yun, no? Sus Mario Joseph, sinolo, binaho. Pinagalitan niya ba si Keldon Johnson? Wala. Kasi nga, hindi mo masisi, matanda na rin si Greg Popovich, no? Baka kaya medyo nawala na yung fire niya. Tapos, tingnan lang natin sa mga lola natin, lolo, yung mga parents nyo, di ba? Pagdating ng 70, talagang bumabagal na. Bihira yung sharp pa rin, no? Tapos, pag NBA, kailangan. NBA coach very demanding, no? Sisigaw-sigaw ka dyan, no? Kailangan you have to be a leader. So I think kung ganyan 75, delikado na rin, baka ma-stroke. Siguro natatakot na siya, baka ma-stroke siya pag masyado yung sinapuso yung mga laban, no? Kaya ngayon talaga napansin ko medyo relax na si Popovich ngayon, parang hindi na siya masyado kahit na mga obvious na napakatangang mali, mga tawag doon, mga stupid plays, no? Sus Mario Joseph, hindi siya nagagalit. Ano nangyari? Tingnan mo naman yung last year, yun ang doon nangyari yung 16 game losing streak nila, yung worst ever. Maintindihan natin yun, di ba? Kasi talagang mahina yung team na yun, no? Pero ngayon may Wembanyama ka na, so inexcusable, no? Kung kinakailangan bawat play i-involve siya, ganun dapat nang gawin, i-force feed, di ba? Ngayon hindi niya mapagsabihan yung mga players niya, sayang easy points, opportunity.